ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos ngang hindi matagpuan ni Angel at Marco si Vanessa sa pamamahay nga nitong si Fonz, agad na nga silang dumiretso sa pamamahay nitong si Lorraine. Naniniwala kasi itong si Marco na siguradong pupunta itong si Vanessa sa pamamahay ni Lorraine, lalo pat na matalik na magkaibigan ang mga ito. Samantalang wala namang kamalay-malay ngayon itong si Fonz na nabasa nitong si Angel ang text na ibinigay nga ni Vanessa sa kanya na pupunta umano si Vanessa sa puntod ng kanyang ama. Kaya naman itong si Angel ay humarurot na nga ito ng alis. Dumiretso siya sa sementeryo na kung saan doon inilibing ang ama ni Vanessa. Sa pagkakataong ito ay dito nga naglabas ng hinaing si Vanessa sa kanyang ama, ngunit maya-maya pa ay tila nakaramdam siya na may taong papalapit sa kanya. Inakala ni Vanessa na ito na si Angel, kaya sa pagharap nito ay nagulat na lamang si Angel nang masaksihan niya itong si Aling Merly. Malaki ang kanyang pagtataka kung bakit buhay pa si Aling Merly. Inakala kasi nitong si Vanessa na nasunog na itong si Aling Merly. Subalit nilinaw ni Aling Merly ang lahat. Inamin niya na may nagtakas sa kanya at ito umano si Kiara. Kaya sa pagkakataong ito ay dito na ngayon nagtanong itong si Aling Merly kung ano ang ginagawa ni Angel doon. Kaya naman sinabi ni Vanessa na hinaabol umano siya ni Angel. Mahaba umanong kwento pero wala siyang panahon para sabihin ito lahat. Kaya nakiusap itong si Vanessa na kinakailangan muna nilang magkubli dahil hinahabol umano siya ni Angel. Kaya sa pagkakataong ito ay takang-taka ngayon itong si Aling Merly kung bakit para bang takot na takot itong si Vanessa. At nang sipatin mabuti ni Aling Merly ang tinutukoy ni Vanessa ang Angel, ay dito na lamang nagulantang at nagtaka si Aling Merly. Kaya siya na mismo ang nagsabi kay Vanessa na hindi umano ito si Angel, siya umano si Kiara, ang kapatid ni Angel sa ina. Kaya naman hindi makapaniwala ngayon si Vanessa sa kanyang nalaman mula kay Aling Merly. Kaya naman wala nang palipaliwanag at dahil takot na takot itong si Vanessa ay nakapagdesisyon na si Aling Merly ng isang desisyon na siya na ang sasalo dito kay Kiara. Si Kiara ngayon ay nakita si Aling Merly. Tinanong pa ni Aling Merly kung nagulat ba umano itong si Kiara. Kaya naman wala nang paligoy-ligoy pa itong si Kiara. At agad niya nangang iginapos itong si Aling Merly. Ibabaon niya ito sa hukay. Sinabi ngayon nitong si Angel na sisiguraduhin niyang isusunod niya si Vanessa sa libing nitong si Merly. Tila walang puso itong si Angel na nilapastangan ng kanyang ina. Ngunit wala ngang kamalay-malay ngayon itong si Angel na habang inililibing na buhay nito ang kanyang ina, ay nasa malayo lamang itong si Vanessa, naghihintay ng tamang pagkakataon, tiyempo, upang kung sakaling umalis na itong si Angel, ay huhukayin niya itong si Aling Merly dahil siguradong maililigtas niya pa ito. At tumawag na nga rin ng mga pulis itong si Vanessa. Wala ngang kamalay-malay ngayon itong si Angel na siya ay pinasusundan na ng mga kapulisan. Sa pagdating nga ni Angel sa pamamahay ng panganiban ay para bang walang nangyari. Sa pagkakataong ito ay dito na nga ngayon masusubok ang tunay na pagkatao nitong si Angel na kunwari itong walang alam. Ngunit anya pa may bisita ngang paparating at dito nagulanta ngayon itong si Angel nang biglangang lumantad si Vanessa kasama si Aling Merly.
Kaya tuloy itong si Angel ay para bang nabuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya makaimik, hindi makagalaw sa takot. Kaya naman inaresto itong si Angel sa salang pagpaslang umano. Hindi lang sa kanyang ina, attempted murder pa ang isasampang kaso sa kanya. Ngunit dito na nagbabaliw-baliwan itong si Angel. Sinabi niya na wala siyang alam sa kanyang ginawa. Kaya naman itong si Vanessa ay sinabi niya na hulihin na umano itong si Angel dahil hindi lang ito marahil ang kanyang mga nagawang kasalanan, dahil naniniwala itong si Vanessa na si Angel din ang pumaslang sa kanyang father-in-law na si Carmelito at itong si Luigi.